Hello! Happy weekend! Happy Chinese New Year, everyone! Kumusta ang long weekend natin? Let's do the drill. Let's check kung tayo po ba ay naririnig. Okay, wait lang po ha. Alam nyo naman po. Ayan, meron na tayong viewer. Alam nyo naman po. Ayan. Okay, so naririnig po tayo. Loud and clear. So, kumusta po ang ating long weekend? Tayo po ba ay gumala? Nasaang lugar po tayo ngayon? Pasensya na po kung kailangan nating i-move ang oras ng ating live. Diba, usually po, ang live natin is ginagawa natin ng 8 p.m. ng Saturdays. I'm sorry but I have to reschedule it kasi po na-reschedule din ang aming unit meeting with my Sun Life colleagues. Okay? So, for tonight, more of kwentuhan lang tayo. Wala tayong PowerPoint presentation. Unlike the previous Saturdays, the previous weekends po, na lecture type. So, for tonight, more of, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano po yung naging ng namin, pagte-test ng blood sugar. Okay, so saang mga good PMEs, sabi ni Ma'am Catherine Hilado. Hello, Ma'am Catherine. Saan po kayo galing? Pwede bang pa-type po kung saan po tayong mga lugar para tignan natin ulit. Kasi yung last 2 weeks ago, nakarating tayo sa iba't ibang lupalop ng mundo. Pero feeling ko tonight, baka tulog pa mga taga-America natin. Okay. So, si Ma'am Hermisa, thank you Ma'am Hermisa kasi lagi kang nakasubaybay. Good afternoon, Miss Bern, watching from Malolos, Bulacan. Nako, mababait ang mga taga-Bulacan. Kami po karoon ng community immersion sa Paumbong, Bulacan dati. Kaya nakarating na rin po ako sa Malolos, Bulacan. And friendly nga naman ang mga tao. Hello, Miss Jake! Baby mo! Sana okay na ang kiddo mo, no? Exciting. Yes, ako din sobrang excited ako na ma-share sa inyo ito. So, from Bacolod City daw si Ma'am Catherine. Hindi pa ako nakarating dyan pero gusto ko ring makarating dyan. Eto, nakalabas na tayo ng bansa. Watching from Israel. Ma'am Maria Edad Declar. Okay, so 'di ba? Nakarating na tayo sa Middle East. Tama po ba? Middle East ba Israel? Okay. So, balik tayo kay Miss Jane. Sabi niya, exciting. Alam niyo ba guys, tagal kong pinigilan na i-share ito. Kasi, nag-start yung experiment namin last year, early December. Kasi, naalala ko, sabi ko sa asawa ko, Labs, birthday gift ko sa sarili ko is gusto kong magkaroon tayo ng glucometer. Okay? Kasi gusto kong matest, okay? Background lang, bakit ba ako nagte-test? Bakit ako na-curious? Bakit ko ginustong mag-test, okay? Kasi hindi maganda ang genes ko na namana from both parents. So, yung nanay namin ni Doc Mike, sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Bern, dire-diretso ako, no? Nag-a-assume ako na lahat is may kilala sa akin. Ako po si Bern, isa po akong registered nutritionist dietitian. So, kapatid ko po si Doc Mike, yung asawa ni Doc P. Okay, so yung mami namin ni Doc Mike is namatay cancer. So, meron akong dala-dala na cancer gene. Okay, sa other side naman namin, sa father side, is diabetic. Okay, ang daddy namin. Alright, so si Doc Mike, insulin resistant daw siya, sabi nila ni Doc P. So, I'm curious kung kung paano nagma-manifest sa akin yung yung genes na meron ako. Alright? Before, nung college ako,
ano din pala, na-diagnose din ako. Kung nabasa po ninyo dati dun sa may isa akong pinned post na nung college ako, na-diagnose ako with hypertension and tinignan na ako ng mga tawag dito, nadala na ako sa kidney center, heart center, mga ganyan. Pero wala silang makitang cause kung bakit ako hina-high blood. So, conclusion ng mga doctors na hypertension. So, pero umokay naman tayo medyo when I gave birth to Luella kasi nervyosa po ako. So, nung nasa delivery room ako, sobrang, oh no, ito na siya. Kinakabahan na ako. Hindi ko alam paano ako i-ire, ganyan. So, tumaas ng bongga yung BP natin. So, after that, umokay naman po siya ulit. So, na-share ko lang po yun, pero wala pa akong idea talaga kung ano yung random blood sugar ko. Pero hope, tawag dito, yung mga previous ko pong mga FBS, HbA1c, is nagfo-fall naman po, awa ng Diyos, sa normal range natin dito sa Pilipinas. So, emphasize natin no, na normal range dito sa Pilipinas kasi iba-iba yung normal ranges. Pwedeng sa US ganun din, pero kung titignan natin, kung i-assess natin yung normal range nila, yung normal is actually magfo-fall pa rin siya as pre-diabetes. Depende kung how you read your laboratory, pero kami mas gusto namin na yung HbA1c mga nasa around 4. Okay? So gitna yun kung makikita ninyo sa range ng mga lab test results ninyo. Okay, so ang daldal ni Miss Bern. So ayan na nga. So December, first week of December, eto na. Nag-try na kami na kumain intentionally ng iba't ibang pagkain. So, for tonight, ang i-share ko po sa inyo is yung results namin sa pag-prick namin ng random blood sugar namin, glucose namin, using glucometer. And then eventually, meron tayong konting, i-relate natin siya with inflammation. Okay, so ito na. Okay, first na trinay namin was after dinner. So, after lunch, dumating yung glucometer namin from sa mga natin, online platforms natin dyan. So, dumating siya, after lunch, so dinner pa namin siya na-try. Nung time na yun, ang kinain namin is Bicol Express. Okay? Sakto kasi I was very curious that time. Kasi ito yung time na, na may mga kami, nila Doc Fee, nila Doc Mike, na hindi namin makontrol yung sugar. Tapos, kapag tinitignan namin yung pagkain, nakikita namin na it's because of gata. Na tumataas yung, yung blood sugar nila sa gata. And then ito din pala isang nag-udyok sa akin, guys, kung bakit, aside dun sa may insulin resistance ang family ko, bakit ako desidido na bumili ng glucometer at mag-experiment. Kasi nakita ko with our patients na iba-iba yung response ng tao sa iba't ibang pagkain. Like we have a patient, even sayote, ay nag-shoot up yung blood glucose niya. Okay? But some, natotolerate nila. Okay? So I was curious, ano yung trigger foods ko? Ano yung caution list ko? Para sa ganon, mas maging aware ako. Okay? So, with Bicol Express, una naming tinest ito. Okay? So, 99 milligrams per DL yung sa akin. This was taken 2 hours after our dinner. Ay, hindi. No, this is not mine. Louis tong 99. Sa akin is 108. Okay? So, nag-start pa lang kami, guys, na kaming dalawa muna ni Luis yung nag-check. And then, minessage ko si Doc Suzette, Doc Mike, saka si Doc Fee, kung ano ba talaga yung magfo-fall sa normal range. Kasi, iba't ibang ranges yung makikita, iba't ibang literature, iba-iba yung sinasabi. Kapag nag-search tayo, no? Pag nag-Google tayo. Okay? So, mas naniniwala ako sa kanila kasi syempre,
iba-iba pa ring point of view yan. Alright? So, yung usually na tinitignan natin is around 70 to 110. So, medyo heartbroken ako that time. Kasi sabi ko, oh no, LC na ako. Pero 108, kumakapit. Muntik na akong lumampas sa 110. Okay? And also, ba't hindi na lang ako nagpa-HbA1c, no? Baka yun yung ibang questions. Kasi yung ibang tao, nakakampante na okay yung A1C nila. Pero yung goal namin, one of our goals dito is how our body is capable na ibalik yung blood sugar level mo 2 hours after eating these certain foods. Okay? Hindi yung kinabukasan po or hindi yung average mo for 3 months na glucose level, ganyan. But more of the ability kung kaya ba ng katawan mo. Kasi yun yung tinitignan namin, nila Doc Suzette, nila Doc P, nila Doc Mai. Kung kaya ba ng katawan mo na ibalik, na pag kinain mo ito, at tumaas ng kaunti, after 2 hours, kaya niya ulit ibalik. Okay? So, nung una naming kuha, wala kaming comparison ng before meals. Okay? Kasi nga, first time. Pero yun nga, heartbroken. I was heartbroken kasi 108 ako. But, kinabukasan, ang saya-saya ko. Kasi, okay na yung blood sugar ko. Nasa 75 na ako. So, sabi ni Doc Suzette, ang magic number is 83. So, pag nasa 83 milligrams per deciliter, ang blood sugar level mo, dito daw natin masasabi na blood sugar-wise, walang inflammation. Okay, so yes, ang saya-saya ko na kinabukasan. Yung asawa ko, 87 yung sa kanya. Okay. Tapos, and then, marami pa kami iba't ibang mga tines, hindi na natin isa-isahin. Pero, ito yung natuwa ko. Nung nag-try ako na mag-carnivore, kasi keto carnivore, guys, hindi kami strict na carnivore pa dito sa bahay. So, nag-try ako mag-steak saka egg. Pero, may low-carb cake kasi birthday ko noon. Okay? So, gusto ko ding malaman kung ano yung effect sa akin ng may cake. Okay? So, yes, alam natin na hindi natin ina-advise sa mga tao na maging dependent pa rin, hindi dogma na pag birthday mo is dapat may cake kahit keto yan, hindi naman natin ina-encourage, no? Pero kaya wag niyo akong gayahin, hindi porke nag-cake si Miss Bird ng birthday niya is okay yun. Hindi ganun yun, guys. Okay? Kaya din tayo nag-educate. Okay? So, ayun nga, steak cake, nag-81 ako. Si Louis, that time is 5. Okay? And then, eto na. Day after my birthday, nagkita-kita kami ng college friends ko. Okay? Ito na yung exciting part, guys. Kasi lumabas kami. Okay? So, excited ako sa point na, yes, merong ibang pagkain na akong matatry. Excited din ako dun sa mga ibang pagkain na masasabi nating low carb, pero ano ba yung effect niya sa akin? Okay? So, nung time na yon, Pampanga kami nagkita-kita. Yung unang meal namin with friends is sisig, tapos, what you call this? Chicharon bulaklak. Okay? Tapos, ano pa ba? Yeah, chicharon bulaklak, tapos tokwat baboy. Siyempre, baboy lang kinain natin, pero naisawsaw na pa rin siya kahit papaano sa toyo. Ayan, yung kinain namin. Yun yung brunch namin. Tapos, after namin mag-brunch, we went, and yung croissant na may chocolate sa loob. So, dala-dala ko talaga yung glucometer at nag-alarm talaga ako. At alam na mga friends ko yun. Anong ginagawa mo? Sabi nila sa akin. So, I tried to check it. Okay? Pero guys pala, no? Ang baseline ko dito hindi masyadong maganda kasi pagising ko bago kami umalis, nag-check ako right after working out. So, medyo mataas kasi hindi pa ako nakapagpahinga sa 100 milligrams ako. mg per dl, okay? So, hindi ko ma-compare masyado. Pero, yun nga, after ko mag-croissant, I was super happy. Kasi 93.
Okay, 93 yung blood sugar level ko. Okay? Tapos, sabi ko sa asawa ko, ibig sabihin, hindi masyadong ma-sugar yung pagkakagawa, yung quality ng chocolate is maguro, yung quality ng butter is maganda. Okay? So, trinatry ko pang maging masaya na nakatry ako ng gano'n, tapos hindi apektado yung sugar ko. Okay? Tapos, after that, pauwi na kami, may egg na lang kaming baon. Kaunti na lang yun, hindi na enough para sa aming tatlo. Medyo malayo pa yung babiyahin namin mula Angeles, pauwi dito sa Mariveles. So, sabi ni Luis, try tayo, mag-Jollibee tayo, sabi niya. Okay? So, we had chicken, fried chicken, okay? Para din sabi niya, para mapagbigyan si Luella kasi matalas din siyang humihiling ng gano'n. Try daw namin mag-gano'n nga. So, kumain kami. I only had one piece of the chicken joy, okay? Tapos, tag-egg na ako. Yung bulk ng diet ko, ng meal ko is egg. Tapos isa lang na chicken yung kinain ko. Given na may flour yon, so gusto ko ring malaman kung anong effect. So, 2 hours after ng meal namin na may boiled egg, may chicken nga from fast food, 96 yung yung nakuha sa akin. And yung husband ko pala is nag-87 siya. Okay? After ng eggs at saka mas excess ng chicken from the fast food yung nakain niya. 87 lang siya. Okay? So, anong nangyari, Miss Bern? Bakit kahit na merong tawag dito, may flour, may breading, ganyan, is okay pa rin, okay? So, gusto ko lang i-point out dito, no, na yes, possible mag-shoot up. Iba-iba ang reaction bawat tao. Sa akin, mas hindi ganun nag-spike yung blood sugar ko. But the thing is, ito na yung inflammation ko. Kinabukasan, guys, 1 hour after waking up, 92 yung result ko. But, grabe. I suffered from sinusitis, rhinitis, and grabe yung migraine ko. Ito na yung inflammation ko. So, ang kailangan yung matandaan dito, if you get a piece of nugget dito sa pinag-uusapan natin tonight, huwag makampante sa, yes, capable yung na ibalik, capable yung katawan mo na hindi ganun sobrang taas, okay? Pero, still, possible ka magkaroon ng inflammation, just like what happened to me. And grabe talaga, halos isumpa ko yung birthday outing namin with my friends or early Christmas dinner namin with my friends. Kasi nga, sabi ko, bakit pa kasi ako nagsubok-subok? Ba't pa ako bumigay na magsubok-subok? Parang ayoko nang ituloy that time at makita yung effect. Kasi nga, grabe inflammation sa akin. Sinusitis, saka migraine. And sabi nga nila Doc P, nila Doc Mike, nila Doc Suzette, kasi ina-update ko sila dito sa experiment ko. Sabi nila is, yun nga, sabi nila, hindi, hi Doc Suzette, nandito ka pala. Ikaw ang isa sa mga takbuhan ko nung time na nagsusubok-subok ako. Okay? So, sabi nila Doc Suzette na, yes, hindi nga daw masyadong gumalaw sa foods na yon, sa processed food, sa fast food, and sa croissant na kinain ko. Pero, I had inflammation. Grabe yung inflammation sa akin. With my brother daw, sabi ni Fee, tumataas ang mas mabilis mag-react yung blood glucose level niya. Wala masyadong inflammation na nararamdaman si Doc Mike. Okay? So, another point is that magkakaiba yung tao, no? Sa akin, bongga, 96. Asawa ko, 87 lang. Nasa ng hustisya. So, ito na. So, madami kami mga trinay, pero very good girl naman na kanyang mga nakaraan. So, fried chicken and egg, fried chicken, lomo, and egg, mga ganyan na lang yung mga kinakain ko. And also pala, tawag dito, meron akong trinay na nag-carnivore meal.
Okay, so sabi ko sa asawa ko, Labs, mag-try samgyup lang tayo for dinner. Okay? Beef ito kung tama yung naalala ko. Samgyup meat, beef meat lang for dinner. And ibang nilagay, asin lang. Okay? Tapos, makikita nyo, no, yung difference, 78 lang ako. Post-dinner. 2 hours after 78. So, ano yun, no? Kung tutuusin, ang dami na nangyari sa araw na yun. Tapos, 78 lang yung blood sugar ko. And yung difference, dahil ito lang yung kinain ko. Okay? Tapos, ito pa, ayan na. Nagpunta kami umuwi kami sa bahay ng in-laws ko. Okay? Tapos, may dala-dala sila tita na kakanin sa mga taga-Bataan, kung familiar kayo dun sa sikat na kakanin dito sa Kabkaben. Malatik siya, tapos sobrang mararamdaman, may latik, may asukal, syempre, tapos yung kanin itself. So, sabi ko, gusto ko matry, pero andun yung takot, pero gusto ko talaga makita kasi nga sinasabi ko, no, na yung coconut milk nakakapagtaas ng blood sugar. So I was curious na paano pa kaya ito na may latik na, may gata na yung mismong kakanin, tapos may asukal pa, tapos yung kanin from the glutinous rice, no? So, pagising ko, nag-check ako, 84 yung blood sugar level ko. So, yun yung baseline ko. Hindi pa kami kumakain that time. 84 ako nag-start. Tapos, pag uwi namin sa kumain ako ng maliit lang. 1 by 1. 1 inch by 1 inch. Tapos, ang kapal siguro niya is half inch or 3/4 inch siguro. So, masasabi ko na ito ay in moderation. Okay? In moderation siya kasi ito yung typical na kain ko nung high carb days, no? Kasi mahilig din ako sa kakanin. Kung dati, siguro ang makakain ko mga 3 hanggang 5 na slices. But this time, kumuha lang talaga ako ng kalahati kasi aside sa sobrang natatamisan, andun yung takot ko na baka mag-migraine ulit ako dahil sa inflammation. Okay? From 84 nga, tapos ito na, kumain ako ng kakanin, tapos samgyup na ulit yata, o basta meat lang din talaga yung ibang kinain ko at sa kakanin na ito. Right after namin kumain, 2 hours, right after ko kumain ng kakanin, 99. Okay? So from 84, ganun lang kaliit. Kumain lang ako ng ganun kaliit, tumaas siya. Okay? So, ganun kataas yung naging effect sa akin. Tapos, meron pa kaming kinain after that. Pag-uwi, gusto daw ni Luella ng Burger King. Nag-drop na tayo nag-drop ng iba't ibang brands ng fast food. Hanapin ko lang guys yung picture ko nun kasi hindi ko na siya na note. Pero yun nga, after namin kumain sa isang fast food, kumain kami ng burger, syempre, trinay din namin. Trinay namin mag-asawa para makita rin namin kung ano yung effect. Ayan na, ito na. Ano yung effect sa katawan namin. So, yun nga, tanghali, kumain ako ng kapiranggot na kakanin, half much, nag-99 siya. Nung dinner na, kumain ako ng yung quarter pounder ba ang tawag doon? So, yung malaking size ng BK na 4 cheese, okay? Tapos, pag uwi namin sa bahay, nag-check ulit ako, 118. Okay. So, 110. So, 118. Okay, so, bakit ko sinubukan? Kasi, di ba ang typical naman, ako personally, typical meal ko naman sa isang araw dati is, hindi lang, again, gusto ko in moderation natin. In moderation ko na sa lagay na yon. Yung 1 by 1 nakakanin, plus in moderation na yung burger. Kasi usually, pag kumakain kami nun, may fries ako, may soft drinks ako, at magsas ako sa ketchup. Okay? So,
Nakita nyo guys, no? Again, linawin natin yung context. So, ang context dito is gusto kong ipakita na yung isang burger ko, yes, sa ating LC Pips, masyadong madami na yun para sa mag-test ka lang. Okay? Pero gusto ko lang i-emphasize na hindi ka naman kakain sa isang fast food na burger lang. Kadalasan, sabihin pineapple juice na lang ako, mas healthy. Okay? Pero, yun nga, typically, meron, hindi a la carte, meal siya. Meron kang burger, meron kang drink, meron kang potato fries, at meron magsasaw-saw ka pa sa ketchup. So, yun yung point ko doon, kung bakit ko siya ginawa. And then, ito na yata yung, hindi pa ito yung last. So, yun yung sunod-sunod na araw, no? Sunod-sunod na araw kaming nagganon. Tapos, yung asawa ko pala, after BK, 111 lang siya. Kung ako ay 118. O, di ba? Ang taray, ang layo ng difference namin. Tapos, mas marami pa siyang kinain niya na kakanin. Siguro mga nakalima siyang kakanin kumpara sa akin. Okay? Sorry naman, Miss Jane. I feel so attacked. Guilty ba yung sa may burger, tas meal talaga? Okay? So, eto na, ibang araw na to, after few weeks na to, siguro a week after, may nagbigay sa amin ng shawarma. Okay? So, yung shawarma, I think, yung isang piraso kinain ni Luella ng buo, tapos yung isa is pinaghatian yata namin ng asawa ko. So, yung shawarma, kinain namin sa dinner. Tapos, 2 hours after ulit, wala rin naman akong baseline kung ano yung result before kami kumain nito. Pero aside sa shawarma, syempre the usual namin na meat lang na kinakain. So, after namin mag-prick, after eating shawarma, nagsusumigaw na naman na sa akin. Tapos yung sa asawa ko, 96. Okay? So, that was our December. Tapos, January, ito na. Okay? January, na-convince ko ang aking Luella. Ang aking anak na 4 years old. Ay, sorry, 5 na pala siya. Nag-birthday na siya. I was able to convince Luella to check her, her blood glucose level din sa iba't ibang pagkain. I explained it to her. Actually, when we started nung December, I already told her na, anak, one of these days, kakailanganin mo din ma-check. Kasi kakailanganin nating malaman how your body reacts with different food items. Okay? So, nung time na yon, January 15, pumayag siya. Gabi, okay? Pumayag siya na i-check yung yung mga reaction ng katawan niya. So, yung una namin trinay sa kanya is fried chicken with flour. Okay? Kaya rin pala namin chine-check si Luella. Kasi as a mom, alam nyo guys kung sino man mga magulang dito, alam nyo yung feeling na minsan bibigay ka kasi parang kawawa naman yung anak ko, parang nadedaan yata yung anak ko. Or napre-pressure ka, nagigilty ka kapag may naririnig kang ganon galing sa ibang tao. Na kapag sinabi nung iba na, ay bata pa naman siya, kaya pa niya. Na ako, sa mind ko, hindi pwedeng reason yun, na bata pa siya, kaya niya. Ibig sabihin, bata pa siya, mas immature pa yung organs niya. Pero yung heart ko, yung nanay heart ko, sinasabi niya na, oo nga, no, baka pwede ko pang patikimin paunti-unti yung anak ko. So, like katulad yun, favorite ni Luella yung chicken pops, kung tawagin niya. Chicken breast ito, tapos lalagyan ni Luis ng kaunting coating. It's either flour yata to starch. Okay. Minsan, trinatry niya super konti. Pero, still, merong carbs yun. Okay. Pero yun yung una namin trinay. So, that time, nung kinuhanan namin siya nung night na yon, 8 p.m. before sleeping, ang kinain niya the whole day is fried chicken with flour coating. Yun lang. So, wala kaming baseline again, no guys. So, ito na. Paggising niya, 87. Okay, bumagsak naman ng 87. Tapos, sumunod, ito na.
trial na talaga kami. Medyo palaban na yung natin, yung mga sinubukan natin. So, few days before kami nag-check, nagpunta sila sa isang store and syempre bata, may makikita, nagpabili siya ng isang juice, yung parang may nata sa loob. M yung pangalan, dinodoble. May mga pink, may ganun siya. Ganon, okay? So, usually, ito yung mga pinapainom sa mga kids. Okay? Ano lang din pala, no? In context, si Luella, even before high carb days namin, hindi talaga namin siya pinapainom ng juice. Talagang water lang siya, breast milk, at saka, nung hindi na siya nagdedede sa akin, milk na fresh milk, okay? Pero never siyang uminom ng mga chocolate drink, ng mga probiotic drink, ng mga Tetra Pak na juice. Never siyang uminom ng ganon. Ang pinaka-carbs niya na nun is fruits, kanin, yun nga, harina sa coating ng chicken, tapos biscuits na walang palaman. Okay? So, yun yung mga carbs niya before. Okay? So, let's see kung paano nag-react sa kanya. Kumain siya ng Shanghai nung araw na ito kasi favorite din niya yun. So, the balot is carbs, di ba? Kung makikita nyo yung post ko nung birthday niya, may Shanghai talaga kasi favorite niya talaga to. So, Shanghai, tapos yung drink niya na start, tas 4 letters, U yung dulo, inuulit yung name nung na yun, yung juice na yun. Okay, so uminom siya nun, 2 hours after niya uminom nun at kumain ng Shanghai, we were surprised na ang blood sugar level ni Luella is 115. Okay? Na, ang measurement niya nun, paggising niya is 76. Okay? So, again guys, depende sa pedia, sa doctors, sa ibang tao, sabihin nila, okay, post-meal, tapos sinasabi din sa pag nag-google kayo na okay lang na hanggang 150, mga ganyan. But still, alam naman natin, na-explain na ng paulit-ulit nila Doc Suzette, nila Doc Fee, tayo din sa page natin. Yung insulin resistance, no, nagde-develop siya kapag paulit-ulit na mataas. So, kung palagi naiisipin mo, yung bata pwede naman mag-150 or sabi may nakita ko, okay lang pala yung 120. Hindi yun yung goal natin. Again, ang goal natin is hanggang 70 to 110. Okay? So, para sa akin, na nanay, na makita ko yung anak ko, 115 yung kanyang blood sugar level. Okay? So, good news siya in a way na, okay, alam niya na hindi na siya pwedeng kumain ay uminom as much as possible ng ganong juice. Kasi tataas talaga yung blood sugar level niya. Tapos, nung dinner, nung time na yon, kasi si Luella, guys, nag-aaral siya sa, yung daycare center namin. So, meron silang feeding. So, pagka pumapasok si Luella, hindi na namin kontrolado. First few months lang namin nagpapabaon ako. Pero nung nag-start na yung feeding, hindi ko na kontrolado kung ano yung kinakain niya sa school. Pero, since nahikayat natin mag-low carb ang teacher niya, alam niya na hindi pwede mag-rice si Luella. That time, hindi ako naabisuhan na sotanghon yung kinain niya. So, isipin nyo, nag-juice na siya nung tanghali, yung brunch niya. Tapos, pagdating sa school, nagsotanghon siya. Okay? Tapos, pagdating sa bahay, may Shanghai, may chicken. Okay? So, after post-dinner namin, 104 yung result niya. Eto, okay? Sumunod na araw, nag-chat si teacher niya, paano po yun, mami, pansit yung ulam. Okay? So, ang ulam nila sa school is pansit, tapos rice. Okay? Yun yung pinakain nila sa mga anak namin. Okay? Carbo loading ito. Okay? So, sabi ko na lang, sige ma'am, kung gusto niyang kumain ng pansit, pwede mong bigyan. Kasi, yun nga po, may baon din naman siya na longganisa at saka egg. Okay? Pero gusto daw niyang tikman, sabi ni Luella. Yung cup, measuring cup na ginamit is 3/4 cup
siguro yun or half cup yung ginamit. Sinend lang kasi sa akin yung picture. Tapos, ayun, sabi ko, okay, makikita ulit natin kasi isa sa favorite foods ni Luella to, ang pansit. So, kumain siya ng pansit along with longganisa and egg. Tapos, pag uwi niya, super sleepy siya. As in, antok na antok yung anak ko. So, 2 hours after namin mag-dinner, chinek ko. Yung dinner namin is, yung chinek ko yung sugar level niya, 740. Merienda sila sa school ng pansit, mga 2:00 yun, okay. Pero mataas pa rin yung sugar level niya, 109 pa rin. Okay? So ito na guys, let's talk about inflammation. Kaya tumaas ng bongga yung sugar, plus may inflammation pa siya. Paggising niya, putok na naman yung okay, yung sty. Okay? So, ayan na. 87 na lang naman siya paggising niya, pero may kuliti na siya. Tapos, ang branch namin, nag-chichacorn siya. Kasi ito yung mga times na kagagaling namin sa Ilocos. Gusto daw niya mag-chichacorn. Sige, go, sabi ko. Try mo. Low carb pancake din siya, nag-egg, nag-chicken. 98 namin. So, yes, mataas pa din. Tumaas pa rin to think nakakaunti lang yung chichacorn na trinay namin. Eto na guys. Daming eto na kay Luella, no? Talaga, shocking talaga yung mga results na nakuha namin. So, kumain ulit siya sa school. Okay? Sabi ni ma'am, Mami, pwede po ba yung ulam? Chicken po. So, I was confident. Okay, sige po, go. Try po natin. Tapos, kung gusto niya pong mag-rice, sabi ko, sige, pagbigyan natin. Since nagtatry po talaga kami kung anong effect kay Luella, how her body responds with these different types of food. So, may 2 tablespoons ng white rice, tapos 3 piraso ng breaded chicken, tapos nag-banana daw siya ng 2 piraso, tapos nagsawsaw daw siya ng ketchup. Okay? Pag uwi ng anak ko, kwento niya na, yes nanay, nakatatlong ganto nga ako. Kwento niya kung ano yung kinain niya. So, sobrang curious ako. 2 p.m. na naman sila kumain. Tapos sa bahay, nag-dinner ulit kami. Okay. Hindi ko na hinintay yung dinner. So, yung time na to, 2 sila kumain. Nakarating siya sa bahay, 4:30. So, 4:30, trinay kong i-prick, 123 yung result ni Luella. Again, 123 coming from the 3 maliliit na breaded chicken, 2 tablespoon ng rice, 2 saging, and ketchup. Okay? Yes, yung saging is fructose. Diretso siya sa liver. Pero sinabi ko pa din for the sake na malaman ko ano yung kinain ng anak natin. Okay? So, grabing makapagpataas yung flour galing sa breading ng chicken. Guys, isipin nyo yung rice, no? 2 tablespoon lang. This is just 1/4 cup ba nga to? O 1/8 cup? 1/8 cup yata. Ang 2 tablespoon, hindi, 1/4 cup. Hindi ko na maalala yung ano ko, no? Yung conversion factor ko. Tapos, yung ketchup. Yung ketchup, it's a hidden sugar na siguro kung hindi ako naglo-low carb, iisipin ko pa na yes, pwede naman, pwede ko pagbigyan. Paminsan-minsan yung anak ko. But I was so shocked na nag-123 yung anak ko. Hindi pa nga ako lumabot personally. Sabi namin, anak, mas mataas pa yung sugar level na achieve mo today kumpara sa amin ng tatay mo. Okay? So, nag-start yon, medyo sabi namin, kalma muna tayo. And kita kung anong effect sa kanya ng carnivore. So, beef, konting chicken, may cheese pa din pala siya nung time na yon. Ang ganda, guys, ng sugar level niya, 76. Okay? Ito na yung buong araw niya. Okay, 76 yung blood sugar niya. Tapos, ang isa pa namin trinay, nagpalipas kami ng ilang araw kasi nga nakakatakot yung 123. Tapos nagpalipas ng ilang araw. Familiar kayo guys sa egg cracklet? Sa Kapampangan, Balugbog Dagis, kung
Merong maliit na pack yun. Kasi di ba may malaking pack, may maliit na pack. Yung may maliit na pack, 75 grams yung isang pack. Paborito rin ni Luella ito. And typically, nakakaubos siya ng isang pack. Ngayon, yung pinatry ko sa kanya is tira lang niya na kalahating pack. So, 75, so mga around 32.5. Tama ba yung math ko, guys? Please help. Mga ganun lang yung naubos niya. Okay. So, nag-check ako. Hindi 2 hours after yung pagkaka-check ko kasi nakatulog siya. Sobrang sleepy. Ubos yung isang pack ng egg cracklet. Okay, so naurong tuloy yung pag-check ko ng blood sugar niya. So 3 hours after niya kumain ng typical meal niya na karne, egg siguro yung ulam namin that time, or chicken or beef kasi hindi siya masyadong nagpo-pork eh. Okay, ground beef or chicken lang usually kinakain ito ni Luella at saka egg. So, hindi ko maalala, years na nag-nap in between. Kasi ang usual na tulog niya is as long as may 11 hours siya the whole night, hindi ko na siya pinapatulog sa tanghali. Okay? So, after lang, nung mag-egg cracklet siya, doon lang namin na nag-nap siya. She took a nap. And then after that, after 3 nag-ingest ng egg cracklets, 131 reading ng blood glucose niya. Okay, so review tayo, no? Nung nag-Shanghai at saka, nung nag-Magu, 15, nung nag-Sotanghon sa school, 104, nung nag-school, 109, nung nag-breaded chicken, rice at ketchup sa school, ito na, yung egg cracklet na nung high carb days ko, ang iniisip ko pa is okay lang as long as walang palaman. Okay lang yun sa anak ko kasi wala naman siyang palaman eh. Yeah. Pero I was so shocked. 131. Okay? So, yun yung effect sa kanya. Tapos, nag-try ulit ako ng ketovore na diet naman sa kanya. Like, pininyahang manok sa school. Kaya naman ng katawan niya. Nasa 73 yung yung blood sugar niya. Tapos, latest naming test, 3 na kami. Okay? Kailan ba to? Siguro last week or 2 weeks ago, ang trinay namin, meron kasi nagbigay na kapitbahay ng biko at saka spaghetti. Okay? So, curious kaming lahat. Okay? So, sabay-sabay kaming kumain. 3 kami. Siguro almost the same lang yung amount ng nakain namin. Si Luis, 2 hours after niya magbiko, 111 lang siya. Ako, si nanay, sana ba ako? 128. Ito yung highest ko so far. 'Di ba? Parang siguro ko is malapit sa katotohanan kong kain before ng spaghetti at biko. Pero ang concern ko is, nung araw na ito lang yung kinain kong carbs. Yung typical days ko, nung high carb days ako, kapag kumain ako noon, kapag nakiki-birthday kasi ako guys, tas walang kanin, kakain pa talaga ako ng kanin sa bahay. Kanin is life ako. Tapos iba't ibang merienda pa dyan. So, yun yung point ko doon sa bakit ko sinasabi na, bakit ko din trinay na yung usual na dami ng spaghetti. Actually, less pa nga siguro kasi baka mas madami pa ako kumain dati ng spaghetti and biko. Pero ayun nga, nag-128 ako. Pero, pinakamatindi dito, si Luella ay nag-156. Okay? 156 ketovore or carnivore, di ko maalala. Siguro ketovore yung anak ko nung day na yan. O yun lang. Doon lang naman yung kinakain namin guys. Ketovore or carnivore lang kami sa isang araw. Tapos yun lang, dinner lang. Actually, tapos na nga kami mag-dinner nun eh. Na lang, Pampanga, pagdating namin, biglang may nagbigay. And then, bigla namin naisip na, okay, try natin 3, sabay-sabay tayo. Okay, and 156 yung sa anak. Okay, again, sa ibang doktor, possible na iba ang basehan nila. Kasi yung basehan nila is yung
hindi naman super strict na kailangang matanggal yung inflammation, yung dapat goal mo ito para hindi laging mataas at hindi nila goal na ma-avoid ang insulin resistance. Okay? So, kinonfirm ko din so sa mga doctors natin, no, kila Doc Suzette, kila Doc Mike, kung ang blood sugar is same lang sa adult at saka sa bata. And yes daw, that's why I'm so shocked na dumating, umabot si Luella ng 156 na 20 plus pa siya. So, excuse lang guys, ilam na ako. So, yun yung results ng aming experiment. And kung meron akong gustong Doc Suzette, ganda ng experiment kay Luella. Good job. Best result na natuwa ko dito, Doc Suzette, is yung ngayon, wala nang guilt sa akin as a mom na kapag kami naririnig akong nagsasabi na, bata pa naman, pagbigyan mo lang, go. Anak mo, ganon. Kapag may naririnig akong ganon, mas confident na ako ngayon to say no. Kasi dati, yes, yung utak ko is saying no, but my nanay heart is telling me na, oo nga, pagbigyan mo na yung anak mo, ngayon lang naman. Okay? So, yun yung biggest learning ko. So, guys, kung meron tayong gustong eye-opener po, hindi lang actually para sa akin, pati sa lahat ng nasa paligid namin, even sa mga lolo-lola, kwento ko din ito para sa ganun, aware din sila. Kasi at times, syempre, mahirap na nakikita nila na yung apo nila is nade-deprive nga po. Or mahirap din for me na kahit hindi man kamag-anak, yung ibang tao malamang is yun yung sinasabi sa akin na dine-deprive mo. Okay, so ano yung realizations? Kung meron tayong takeaways dito sa experiment natin, no? Una is iba-iba ang katawan ng tao. Kaya madalas ko na rin, even my close friends, some of my close friends, sinasabi, hindi sila fan ng restrictive diet. Kasi syempre may mga friends akong dietitian, alam nila tong ina-advocate ko, and then they're trying to adopt na mag-lessen ng carbs, mag-increase ng protein nila. Pero they cannot go kung gaano ka low yung carbohydrate na kinakain namin. And sabi nga is masyadong restrictive daw yung diet natin, di ba? Uso yan, naririnig natin yan. Hindi natin pwedeng sabihin na masyadong restrictive ka naman, masyadong OA ka naman, kasi iba-iba per individual. Kasi, yes, katulad sa amin, mag-asawa, we realize sobrang insulin resistant. Yung asawa ko, yes, 80, 90, ganun lang yung galaw ng ng blood sugar niya. And then, for a month, Doc Suzette, tama ka nga. Sabi mo, after a month, burn. Tuloy nyo lang yung ketovore or carnivore kung ano yung kaya ninyo. And after a month, mas magiging better yung blood sugar level nyo. And si Luis pa lang, na usually nasa 92, 94, hindi man siya sobrang bumababa, katulad ko na nagsa-70 at nag-80. Handun lang siya, 94, 92. Ngayon, nag-80 plus na lang din yung blood sugar niya after a month. Actually, less than a month pa nga yata ng pag-test namin. Okay? So, ano pa yung takeaway sa atin? Ayun, iba-iba yung reaction ng katawan natin. So, huwag nating i-judge na itong diet na sinusundan ng isang taong to is masyadong restrictive. Kasi, paano kung iba-iba tayo, hindi paano kung. Kasi iba-iba tayo ng restriction na kaya. Iba-iba tayo ng food na natotolerate. Okay? Hindi lang to in terms of carbohydrates, in terms of anti-nutrients, iba rin tayo ng tolerance. Parang pain lang yan, parang anghang lang yan. So, pag may naanghangan, di ba, i-judge na, hindi naman yan maanghang. Kasi magkaiba kayo ng anghang tolerance. Carbs. Kung ako, hindi ko kayang i-tolerate yon. Kung si Luella, hindi niya kayang i-tolerate yon. Hindi niyo ako pwedeng i-judge sa nanay na hindi ko pinapakain yung anak ko nun kasi hindi niya kayang i-tolerate yon. Okay? Pero, another point is, yun nga, sobrang eye-opener din sa akin na hindi pwedeng makampante na normal range yung
ano mo, yung blood glucose mo, pero meron kang inflammations, just like what happened to me. Sa husband ko naman, yes, nakokontrol niya. Ang ganda ng pag-control ng katawan niya. Kasi halos hindi gumagalaw kahit sobrang dami ng tinetest niya. Yung mga tinest namin pagkain, guys, di hamak na mas marami yung mga kinakain niya kumpara sa akin. Pero mas grabeng tumaas yung gumalaw, yung glucose level ko compared sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, hindi siya pwedeng makampante kasi meron din siyang different types of inflammations na nararamdaman. Like sumasakit yung ulo niya, okay? Tapos yung tiyan niya umiikot, mga ganyan. So iba-iba tayo ng reaction sa katawan natin. Okay? Si Luella, hindi lang po sa sugar, yung sugar, sobra yung inflammation sa kanya, lalong lumalaki yung kuliti niya. At pati sa oxalates, if I may just share, nitong nakaraang linggo, we had a celebration kasi, yung is nag-60th birthday, tapos si Luella, nakakain din ng few cookies with chocolates, ganyan. Tapos, kasi kinabukasan, meron siyang bagong kulite dito. Okay? And kapag, okay, anak, balik ka ulit sa ketovore, carnivore diet mo, wala mo ng anything, okay, magsusubside siya kaagad. And then, itong sobrang, may niluto ang tatay niya na chicken curry. Ako, alam niya, hindi ako kakain nun. Kasi nga, lately, I'm trying na pinakamalapit sa carnivore yung diet. I'll tell you later kung bakit. Tapos, si Luella, sabi ko sa kanya, bawal ka sa curry powder, anak. So, humihigop kasi yun ng sabaw ng mga ganun, mga sauce. Sabi ko, sige, pagbigyan kita, kasi please, nanay, sabi niya. Sabi ko, hindi ka hihigop ng sabaw. So, nag-react na naman, inflammation na naman from oxalates. Grabing laki na naman nung nung kuliti niya. Okay? So, balik na naman kami kinabukasan na okay, bawal ulit pagbigyan si Luella. And then, another in terms of inflammation, share ko din sa inyo guys na ako, honestly, I'm going through another health problem. Ngayon lang ulit. Kasi, ang lately, actually, nababother na nga ako rin, bothered na rin ako, pero iniiwasan ko na kasi ayokong ma-stress, baka lalong tumaas yung BP ko. Bothered na si Doc Fee sa akin kasi nag-start ito. This is another form of inflammation, kaya sinashare ko sa inyo. Kung makikita natin, hindi ganun na tumataas yung blood sugar. Nag-croissant ako, nung fast food chicken ako na may breading. Pero with oils, yung nakain ko nung lumabas kami before ako nag-croissant, di ba? Sisig, chicharon bulaklak, which was fried. Hindi natin sure kung anong mantika, hindi natin alam kung anong sangkap yung nilagay doon. And kapag ka nabibigay ng food ng kapitbahay na may MSG, mga ganyan, umiikot din talaga yung tiyan ko. So, may inflammation. Sa day na yon na meron bulaklak, merong sisig na niluto sa hindi natin sure kung anong sangkap ang nila. Fast food tayo, nagkaroon po ako ng migraine, di ba? Okay, so yun yung una kong inflammation. Pero nung January na, eto na, kumain ako, nag-bake ako ng brie na cheese, okay? So, nagulat ako na nung natulog ako ng 31 ng gabi, grabe ulit yung rhinitis ko, na normal sa akin during high carb days, pero nung nag-low carb na ako, wala na siya. Okay? Tapos, lumipas, ako pinatulog kasi hindi talaga okay. Tapos, may tira kami, few days after, kumain pa ako ulit. Tapos, eto na, hindi gumana yung instinct ko, in denial ako. So, ito na, sabi ko, ano yung common denominator? Bakit nag-hatching na naman ako ngayon, like nung gabi ng New Year? I found out na ang common denominator nung gabing yon is the brie, okay? Yung cheese na brie na about it, yun palang coating niya, hindi kasi nagbabasa si Miss Bird. Yung coat, white molds. Okay? So yung molds na yon nag-cause sa akin ng inflammation. Plus, nadagdagan, nung nag-Ilocos kami, syempre,
naman yan. I was very, I'm always vocal pag nakakatikim ng mga ganun para pag may nangyaring masama sa akin, hindi niya sasabihin na because of LC. It's because I cheated. Okay? Na nung nasa Ilocos kami, 3 days kami noon, yung first day pa kami hanggang dinner. Okay? Yung 2 days is nakakain na kami doon, bagnet, empanada, okay? Ng mga delicacies nila, may tupig, may tawag dito, bibingka royal, yun yung mga nakain namin. Okay? So, after that, pagbalik ko dito, syempre yung mga ulam namin, mga sinanglaw, mga kung ano-ano pang mga, sabihin mong low carb food naman mga inulam namin doon. Pero, sobrang naramdaman ko na bumalik na naman yung nararamdaman ko nung college ako na mataas ang BP ko. Tapos nagpa-check ako sa husband ko ng BP ko and nag-140, 110 ako. Na nung days na hindi ako before ako kumain ng cheese na yon na brie, is 120/80 lang talaga ako. Okay? So, na-maintain natin yung dati, 120/80. Tapos ito na feel ko yon na may kakaiba akong nararamdaman. When we check it, na-realize namin na yun nga, nag-140, 110, 130, 100, 10, ganun yung BP ko. And kaya din ako nagtatry as much as I can ngayon na mag-carnivore. And hopefully mag-normalize. Pero sa ngayon, 120, 100 pa rin siya. Medyo mataas. So, actually, nag-request na sila Doc Mike at si Doc P na magpa-ECG na daw ako. Kung ano nang nangyayari sa akin. They're worried na rin. Kasi baka may kailangan na daw tayong inumin like magnesium, potassium, or kung ano man. Kasi since I started with this type of lifestyle, wala akong ininom na ganun. So, hindi ko rin alam kung baka dehydrated ako kasi aminado ako since nag-travel kami, tapos ang dami ng ganap, hindi ko nabalik yung hydration ko. Okay? So, yun lang guys. Yun lang yung mga notes no na una, iba-iba ang reaction ng katawan, iba-iba kung paano mag-react ang katawan. Huwag makampante kapag hindi tumaas ang blood sugar kasi baka ang effect sa iyo naman is inflammation, kung anong klase ng inflammation. Okay? And pangatlo, yun nga, sana nakita nyo yung pinoint out natin na yung difference ng in moderation nating kain na 1 by 1 tapos burger lang na walang fries and walang drinks, walang ketchup. Pero still nag-shoot up yung blood sugar level natin. And yung sa anak ko, what if simula pa lang baby siya, ay pinakain ko na siya, kung ano-ano. What if hindi ko siya chinek, nag-experiment ng ganito, at paulit-ulit ko pa rin siyang mommy heart, nanay heart is telling me na, sige na, pagbigyan. And honestly naman talaga, ang nasa isip ko din noon is, mas mataas ang carb allowance ng bata. Mas mataas yung carb allowance nila. Meron tayong iba't ibang types ng low carb, Pero, at least ngayon, alam na namin na parents ni Luella na wag magpapadala sa ganun kasi iba-iba pa din ang bawat bata, iba-iba pa din and hindi talaga kaya ng katawan niya na maibalik. And happy ako na at least ngayon, hindi na ako mahihirapan sabihin syempre kapag kami nagbigay ng food or baka nga hindi na rin siya bigyan ng mga ibang mga nakakaalam na malapit sa amin na ganito yung nangyari, baka hindi na rin siya pagbigyan kasi andun na talaga yung takot namin and yung awareness na hindi talaga capable yung katawan niya na magbalik ganun agad-agad. Yung capacity ng katawan niya na ibalik blood sugar level niya after niyang maka-ingest ng iba't ibang pagkain. Okay, so balikan natin kanina. So galing tayo sa Israel naman. Sir Rowan. So lalaki po ba? Rowan, sorry. Or sorry po. Hindi ko po makita yung picture kung babae or lalaki po kayo.
Hi, Mami Normita. Kumusta ang meal mo today? Magpapasa ka ba ng diary mo sa akin today or Monday na tayo? Okay, Ma'am May Rose. Good evening po. Hi, Ma'am Emmy. Hello, Mami. Mami Duday. Salamat po. Lagi po kayo nakasubaybay. Ma'am Marisa, hello. Ito si Ma'am Jamaica. Thank you, Ma'am Jamaica, ha. Lagi kang nagtatag ever since nag-start ako with my live. Lagi kang nagtatag ng mga taong pwedeng mag-benefit dito. And also, guys, if you learned something today, pwede ba tayong mag-comment ng heart? Para alam ko naman na may natutunan ba kayo? Okay, kung walang nag-comment ng heart, feeling ko heartbreaking kasi walang natuto sa akin. Si Doc Suzette, hello Doc Suzette. Tapos ayan si Ma'am Jamaica, ang dami niyang tinag. Si Ma'am Ronaline, hello po, taga Pampanga ito, kakabalan ng husband ko. Okay, si Ma'am Jamaica, ang daming tinag, thank you po. Sir Arnulfo, good evening po. Ito si Sir Arnulfo, lagi din nakasubaybay sa live natin ito. Si Miss Jane Cortez, si Miss Jane, siya yung nag-comment kanina na see you later po. Okay. Miss Jane, I'm sorry na agad. I feel so attacked daw. Dami ko talaga natutunan sa Miss Word. Aw, thank you, Miss Jane. Ito si Miss Jane is naging, patient natin last week. Napag-graduate na natin yan. Okay. Ma'am Emmy, good PM po. Good evening po. Ma'am Lizelle, hi Ma'am Bern, good evening from Bohol. Hindi pa rin ako nakarating dyan. Isa rin yan sa mga places na gusto nating mapuntahan. Okay? So, si Doc, ganda na experiment kay Luella. Good job. The real eye-opener. Yes, Doc Suzette, kaya talagang sobrang excited akong i-share ito kasi alam mo yan, pangarap ko, isa sa mga sana ko is sana one day mayroong mommies na ma-encourage na mag-practice ng ganitong lifestyle sa mga anak. Kasi as a mom, naniniwala ako na we are the gatekeepers, one of the gatekeepers. Kasi okay, one of the gatekeepers sa house natin. So, mga bata, wala silang pera, wala silang capability pumunta sa grocery at piliin ito. Tayo po ang nagdidikta kung ano yung makakasanayan nila na normal, okay? So, Ma'am Leds, hello po, salamat sa pagtag kung sino man yan. Salamat din po, Ma'am Jerry Lind, sa pagtag kay MJ. Okay. This place, ito si Ma'am, may anak din ito eh. Thank you, Mrs. siguro to, Mrs. Bern. Relate much ako sa'yo when it comes sa pinapakain sa bata. Thank you sa experiment mo. Matry nga din po. Ano po, it's exciting. It's yun nga, eye-opener. Actually, kung pwede lang po, no, kung pwede lang, gusto kong i-try lahat ng batang makikita ko. Pero syempre, kailangan natin ng permission ng kanilang magulang. Ayan, si Ma'am Jamaica, thank you po. Ang dami ninyong tinatag. Ma'am Teresa, good evening, Ma'am Bern. Good evening po. Heart po sa mga nag-comment ng heart na may natutunan tayo. Ayan. Ang happy naman po ng heart ko niyan kasi merong mga natuto. Okay. So, ayan. Maraming salamat po sa atin. Hi, Mami Dulce. Ayan, si Mami Dulce lagi tong present. Ayun, may pabulaklak pa. May heart na, may pabulaklak pa. Advance Happy Valentine's Day po. Ingatan na heart natin ngayong Valentine's Day. Tama po siguro na pag naglo-low carb tayo, tapos bumalik sa high carb, sensitive ang katawan natin. Yung sensitive sa katawan natin is maraming paraan po ito. Like, kunyari po, mas na-detect na niya yung poison na pasok sa katawan natin. Pero in terms of sugar level po, sa akin po kapag matagal na tayo sa low carb, mas capable na yung katawan natin. Okay? Pero yun nga po, kung paulit-ulit nag-cheat, kung once a month ang cheating, I think din po may kinalaman sa inflammation ko ngayon na pagtaas ng BP, pagtatry ko itong mga kung ano-anong sugar kasi tagal din nun eh. Ilang
ano din yun, ilang weeks din yun. Tuloy kaming nagtatry. Okay, so, ayan, nakarating tayo sa Canada. Ma'am Lore, hello po, Mami Lore from Canada. Ayan, Ma'am Flor Deliza, good PM po. Hi, Mami Gloria, I miss you. Okay, he's from Cavite. Dati naming patient, ito si Mami Gloria. Kung Hey Fat Choy to a healthy lifestyle and stronger family. So, walang kakain ng tikoy, guys. Ma'am Michelle Punzalan. Hello, ma'am! Dati ko din pasyente to. Yes po, super guilty po ako pagdating sa mga foods ng kid ko po. Okay, so ngayon po, di ba, hindi tayo kailangan mag-guilty kasi kawawa. Mas pangunahan natin na it's love. Di ba po? It's a form of love. Kasi, di ba may tinatawag tayong love language? Iba-iba ang love language ng tao. Yes, wala dun sa 5 love language na gifts, na touch, na affirmation, na service, ganyan. Hindi ko na alam yung isa. Wala doon yung food. Pero madami sa ating mga magulang, especially sa mga lola, madami na ang love language po nila is food. Okay? Kaya, naiintindihan ko, nanay din ako, mahirap, andun yung guilt. Pero once you understand kung ano yung effect nito, once, sabi ko nga sa mga, sa mga nagiging patient, it's all about your relationship with food. It's all about how you see your food. So, yung love natin, ihiwalay natin sa food. We can love them. Okay? We can love them na hindi natin sila napibigyan ng reason. And when you look into these foods as and not a reward and not a form of your love and manifestation of your love for your kids, for your husband, if you consider these foods na hindi ito yung happiness, hindi mo sila i-consider. Kasi we can do a lot of things that can make us happy. So it's all about redefining things. It's all about looking at things differently now. Okay, so yun po, sana makatulong hindi lang para sa anak natin, kundi para sa sarili talaga natin. No? Kasi yun din yung sa mga tinuturo ko sa anak ko ngayon. Kasi sinasabi niya minsan, happy ko kasi nakakain ako ng carbs. Tapos, unti-unti, tinuturuan ko siya na hindi dapat nakadepende ang happiness mo sa food. Okay? Kasi ang happiness is nakikita sa iba't ibang bagay. And sana hindi ka lumaki na i-relate mo ang happiness mo with food. Okay? Si Ma'am Jane, yes, wala akong makita nakasulat, Ma'am Jane. Opo. Ma'am Mitch, thank you rin po for listening. Opo. And then, Ma'am Emmy, thank you, Ma'am Bern. Dami ko natutunan ngayon lang din ako nakanood ng po. Simula ngayon, Ma'am Emmy, lagi na akong 6 p.m. magla-live kasi ang unit meeting na ng aking Sun Life team is 8 p.m., 8:30 p.m. Kaya mag-move po tayo. Okay? So, Ma'am Emmy, kumusta ang blood sugar mo, ha? Sana magka-chat ulit tayo. Ma-update mo ko sa blood sugar levels mo. Okay? Dati po kasi natin pasyente si Ma'am Emmy last year. So, Ma'am Jane, for my mga apo, Ma'am Bern, maigi talaga mag-start ng healthy eating while the children are still young. Yes po, I strongly believe na habits na nagsa-start ito habang bata pa. So, kahit pa about sa pagligo, about study habits, about exercise habits, about food. Lahat ng habits na naniniwala ako na mas maganda na nagsisimula siya sa pinaka-early na possible. So, katulad ng simulan natin habang nasa womb sila. So, kung meron man tayong nanonood dito na mga pregnant, di ba, na followers natin, kung hanggang sa magsimula na, na nasa womb pa lang sila, yung ina-absorb na ng
katawan natin na napapasa sa ating mga anak is sana hindi na po tawag dito, carbohydrate focus. And sa mga apo nyo po, yung tips po na shinare natin nung unang-una nating live this year, yung pinakasimpleng tips na yon pwede po nating i-apply sa kids para naman hindi agad-agad is guilty tayo. So, yung simpleng tubig lang lagi ang iniinom na lalo na sa baon, mga ganyan. Yung hindi sila nagte-tetra pack na juice. Tapos real food, tapos protein focus. Mag-lessen na tayo ng mga carbs, wala na halos tinatinapay. Okay? So, hi Mami Virginia. Ngayon lang kita ulit nakita sa live ko. Kumusta po kayo ni Judge? Ayan, Sir Rom J. I think taga Sun Life din to si Ma'am Sir Rom J. Thanks sa live, Ma'am Bern, watching and still listening while prepping for client meeting and admin duties as UM. Wow, UM pala to si Sir Rom J. Okay. So, ayan na guys. Sa mga may gusto pa ng aside sa health, the diet concerns, sa may gusto ng financial advice, advisor din po tayo sa Sun Life, pero hindi naman kailangan na pag nagpa-advise kayo is all about insurance agad po. So yung mga ibang po, happy ako na meron tayong mga followers na na-advise na natin kung paano start na mag-save, mag-invest, mga ganyan. Hindi naman laging about sa pagkuha ng product sa amin. Di pa po ako nakapagpa-check. Planning po this month. Okay, Ma'am M, sana maganda yung results ng labs mo. Okay, si Ma'am Jamaica, thank you po ulit sa pagtatag. And sa ating team YouTube and team Spotify, I'll be posting this tomorrow kasi wala tayong paid pa na StreamYard, kaya hindi ko pwedeng pagsabayin. Hindi ko pa napagsasabay ang StreamYard at saka Facebook Live. I mean, ang YouTube nating live. So, bukas mag-upload po ako. And please follow us din po sa YouTube natin, sa Spotify, sa TikTok, sa Instagram. Burn.medina lang po yung i-type nyo. Or yung name ko po, Burn Attention-Medina R&D. Mahaba po kasi. Kaya kahit burn.medina lang po doon sa Instagram, TikTok, YouTube channels natin, and yung isang Spotify. Okay? So, may pahabol na bate. Shout out natin. Si Mami. Mami nga ba siya? Si Ma'am Wilna Alano. Alright. So, di ba, hindi tayo inabot ngayon ng 2 oras. Hindi mababagot yung mga team replay natin. Hello sa team replay natin. If you can also share something na natutunan niyo, pwede po ninyong i-type. Okay? And if you learn something from me tonight and you think may ibang taong magbe-benefit pa from this live video natin, please share po natin itong ating live stream para yung pag-share po kasi natin is a big help na sa community natin, not just for me as a person, but for our community na mas maraming tao ang makakarinig sa ating advocacy po. Okay? Para hindi din ganun na lang na tuloy-tuloy pa, napakainin, para hindi rin makampante na okay, hindi tumataas yung ko. And kung ano man po ang natutunan nyo with me tonight, sana po maging proud kayo at sana ay please palambing ulit. Lagi-lagi ako naglalambing na pa-share, pa-like, pa-heart, pa-subscribe na rin po sa YouTube channel natin. May sumisilip yung asawa ko. Gusto yatang mag-hi. Okay. So, ayun lang guys. So, mag-plug na tayo kung gusto nyo magpaturo ng personalized na workout. Andito ang ating trainer, si Luis. Ako naman, kasama ko sila Doc P, sila Doc Sudet, sila Doc Mike. Kung gusto nyo kung gusto nyo ng personalized na quote na tawag dito, advice. Kasi di ba po, yes, meron tayong mga free na dito sa mga iba't iba nating mga platforms. Pero
Pero iba pa din po kung makikita natin yung talagang talagang laboratories, talagang present health status natin. And ito na natin. Sorry, di ko pa siya nagugupitan. Ako din po ang tagagupit nito. Baka bukas ko pa siya magupitan. And yun nga po, sa mga may gusto na financial advice, you can also PM me, you can also message me about that. Kasi I'm also an advocate of having an emergency fallback in terms of health, like health insurance. Oo. Kasi yes, gusto natin maging healthy, pero wala namang masasayang kapag meron kang health insurance. Okay, assurance na yung nagpapaka-low carb ka, pero yung health insurance, another, para, okay, kung sakaling may magkasakit, at least meron tayong kukunin. At kung hindi mo siya nagamit for sickness, pwede mo pa rin siyang mapakinabangan at the end of the day or ng mga loved ones mo. Okay? So with that, maraming salamat po. Maraming salamat po sa nagstay hanggang sa dulo. And sa team replay natin, comment down lang po kayo and please share po sana and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Good evening, Kong Hifa Choi, and happy long weekend. Enjoy the rest of the long weekend. Bye! Bye.